Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na maghugas pa rin po ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion para sa mga kakatune in rin lamang ng kanilang radyo at telebisyon, pinag-uusapan po natin ivermectin at cancer. Alamin natin, Dok, kung ano nga po ba yung side effects ng pag-take ng ivermectin without prescription, or sabihin natin dahil nga po na-impluwensyahan ka lang, 'di ba, ng kumare mo, na kaibigan mo, dahil nga po sinasabing nakakatulong ito para mapaganda yung kanilang katawan o yung kanilang resistensya. Ano nga po ba ang tunay na side effect o panganib na maaring mangyari, Dok, sa mga taong nagsiself-medicate na umiinom ng gamot ng walang prescription galing sa doktor? So, ang nakita meron tong mga concerns na pwedeng dapat natin pag-usapan sa mga taong nag-decide na mag-self-medicate. Yes. So una, itong ang mostly available na ivermectin ay para sa animals, or sa veterinary formulation. And ito ay alam natin para sa hayop. Okay. So parang of course, pangpawala. hayop din naman. Go ahead. Parang pang-alis siya, Dok, ng mga, anong tawag dito, yung mga kuto or yung parasites nga po, Dok, sa mga aso, pusa. Correct, no? So, ang mostly naging available ang ivermectin, or still available na, and mostly for veterinary products, no? Kung ano-anong mga
indikasyon para sa again, mostly for anti-contra parasites or contra volatica, no? Yung itong mga produkto ay hindi talaga, walang intensyon para sa tao, no? So ay isang panganib 'yon, no? Iinom tayo ng gamot para sa Hayop. hayop na hindi naman para sa atin, so hindi natin talagang nakakabahala 'yon, no? Pangalawa, alam natin kasi na ang ivermectin sa mga studies, no, sa unang mga pag-aaral, merong mga side effects, especially kung mataas ang dosing. Ano-anong mga side effect katulad ng parang nasusuka, no? Okay. Nausea. Pangalawa, nakakahilo. No? Pangatlo, yung dahil may epekto to sa utak, no, at sa ugat, merong mga neurologic symptoms ang pwedeng lumabas katulad ng convulsion, no? Minsan nagko-coma, at merong sa extreme na medyo malala na kaso nakakamatay rin, no? Tapos nagpapatay diarrhea, and meron ding mga problema sa atay na pwedeng maidulot, no? At siguro ito pa, no, ang isa sa mga pinaka-importanteng dapat natin i-mention, no, na dahil sa ivermectin, may mga pasyente na na-delay, no, or natigil yung kanilang proven na therapy or gamot, no, yung totoong gamot, napatigil or napadelay sa pag-take, no, dahil umiinom ng ganitong mga alternative na unproven na alternatives, no. So sayang naman kasi nakakababa ng pagkakataong gumaling ang isang tao, at kaysa inumin yung tamang gamot, napunta sa ganitong mga alternative, itong misinformation, no, nakakabahala kasi nagdudulot ng maling pag-asa at nakakapag-antala, no, ng yung tawag nating evidence-based care. So, muli Doc, na sabi natin 'di ba na itong ivermectin is anti-parasitic drug. So, hindi ito antibacterial, antivirus, or antibiotic. Or anti-cancer. Oo. So, anti-parasitic siya. Well, very broad kasi kung sinabi mong antibiotic, no? Okay. So, antibiotic is pamatay ng buhay, no? Or organism din, no, which are buhay rin. So, ang parasites actually, ano rin yan living thing, no? Yung mga bulate. Organisms, no? So, oo. very important natin maintindihan kung ano talaga ang gamit ng tamang gamit ng isang gamot, at hindi dapat na dahil uso o dahil sabi-sabi, no, ginagamit. Okay. Para nga po, Doc, mas maunawaan ng ating listeners and viewers, pwede po bang explain sa amin, Doc, yung pagkakaiba, yung difference ng laboratory studies versus yung actual clinical evidence? Okay. So, malaking diferensya, or there's a big gap, no, between ano ang nakikita natin sa microscope at anong nangyayari talaga sa isang Clinical tao, procedure, no? oo. Correct, no? Or sa ating katawan, no? Although maraming nakakamatay ng cancer sa isang dish, no, sa petri dish, for example, ang bleach, ano bang bleach? Yung Clorox, di ba? Sa gamit natin sa paglaba, Linis. o kaya sa paglinis, no? Nakakapatay ng cancer cells sa laboratory. Pero hindi natin pwedeng gamitin itong bleach sa tao at inumin ng bleach, di ba? In fact, isa sa mga problema namin sa PGH, merong nagpapakamatay dahil sa pag-inom ng mga ganong substance, no? Na yes, nakakamatay ng cancer cells,
pero nakakamatay din ng tao pag Oo. ininom, no? So, bago maging standard treatment ang isang, or maging sabi nating anti-cancer ang isang treatment, dapat talaga dumadaan ng clinical trials at napapasagot itong mga katanungan. For example, una, ito ba ay safe, no? Ito ba ay pwedeng gamitin ng tao? Pangalawa, anong dose, no, ang talagang dapat gamitin, or may hantungan ba? Pwede bang mataas na dose, or ano bang mga at nakakatulong ba to sa survival, no? That's improved survival. Yung bukol ba napapaliit? Or tapos kung meron tayong current treatments, no? Meron tayong gamot na nakita nating may visa, ikumpara natin itong bagong gamot sa standard treatment, may mas maganda ba, no? So, itong ivermectin actually hindi pa napatunayan at hindi pa nakakuha, no, itong mga standards na to, at hindi pa nasagot actually ang mga tanong na to. Usually ba, Doc, kapag isinasailalim natin sa clinical studies, ito ba ay sinusubok kung epektibo sa hayop or isinasagawa rin para sa mga tao? Both, no? Pwedeng merong mga gamot na nag-umpisa sa paggamit sa ginagamit natin sa daga, diba? Yung lab rat, no? Yung mga puting, di ba? Puting daga sa laboratory, or kung anumang animals, although syempre yung mga animal rights na advocates sasabihin that's such a hindi magandang yon, no, gawain, pero nagagawa until at such point, no, napupunta naman sa human trials. Talagang bagong maging ganap na isang standard or approved na gamot, ang isang gamot, no, para sa anumang sakit, ay dumadaan sa ganitong clinical trials, sa human clinical trials. Usually, ito nga pong ivermectin is in a tablet form, di ba, Doc? Pero ano po yung dosage nito? From 10 milligrams to 50 milligrams? Ganun ba ang sukatan nito? Correct. Milligrams din, pero depende sa indication or depende sa gagamitan, no? Yung tableta ay pwedeng mas mataas, no? Mas mataas ang dosage or mas mababa. Again, meron din, kanina sinabi ko, merong ginagamitan na lotion, no? Sa skin. Kung meron kang generally sa mga kuto, ganun, no? Pamatay ng kuto, etc. So, iba rin ang dosing doon, iba rin ang formulation. Actually, may isang recently, no, na lumabas na present, no, last year, 2025, may isang study na ginawa ang galing sa aking malapit sa puso ko kasi dito ako nanggaling, no? Sa fellowship training ko sa LA, no? Itong study na to ay gawa ng mga scientists na galing sa Cedars-Sinai and sa City of Hope, no? Kung saan ako nag-train. And so in both of these institutions, merong scientists na nag-come together at naggawa ng isang study. It's called the Phase 1 to 2 study evaluating the safety and efficacy of ivermectin in combination with balstilimab in patients with metastatic triple-negative breast cancer. So, tiningnan ang epekto ng kombinasyon ng ivermectin sa immunotherapy para sa advanced or stage 4 breast cancer. At present na yung study, no? Ang problema, walang nakitang clear benefit, no, para sa mga pasyente. Actually, mga 6 lang yata yung pasyente doon. Na cancer patients. Na cancer patients na tiningnan, no, pinag-aralan, breast cancer patients to, no, na pinag-aralan kung merong ebidensya na pwedeng, but it's still ongoing. No? Yung first few patients na tiningnan nila at pinag-aralan, walang proven benefit so far, no? So
ongoing yung study na to at tinitignan kung talagang merong effect. So hindi naman tayo nagtatapos ng dahil walang study, hindi na natin pwedeng gamitin. No? Ang ginagawa natin talagang pinag-aaralan ng gusto para malaman natin kung talagang ligtas to sa paggamit. No? At kung kailan at paano tamang gamit. Yes, pag-usapan pa nga po natin na Dodo, kung ano pa nga po ba yung nakapaloob doon sa kasalukuyang pag-aaral, research, or documentation regarding nga po sa ivermectin and cancer. Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Abangan this Saturday. Becoming Level As Beyond. We are Believe. And you're watching Scene Zone. Kumakanta-kanta na rin po ako. Saan napanood ka namin somewhere? The Voice. Hindi ako kumakain. Nakikita. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore. Okay. Believe. At humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Bihag mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawal pananagutan at tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po
third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa nga rin po natin Dr. Marco at pinag-uusapan pa nga rin po natin ivermectin and cancer. Kanina nga Doc, na pag-usapan natin na limitado pa ang pag-aaral tungkol sa ivermectin bilang treatment para sa cancer. Pero ito naman palang ivermectin is FDA approved for antiparasitic medication. So, in other way, gamot pa rin siya, pero para sa mga parasitiko, Doc. Correct. No? Parang sinabi mo, ang paracetamol, gamot na FDA approved para sa pain and fever. Diba? Pero sasabihin mo, Doc, pwede bang gamitin to sa cancer? Well, wala siyang proven na anti-cancer effect. No? And so, katulad ng anumang gamot, talagang merong indikasyon at merong proven na benefit sa isang sitwasyon, pero hindi siya aprobado or wala siyang patunay na pwedeng gamitin sa ibang sakit. No? So importante na makita natin yung difference or pwede nating i-discern or makita yung pagkakaiba ng ano yung approved indication at saka ano yung hindi aprobadong indikasyon at walang proven benefit sa isang sitwasyon or sakit. So, hindi totoo na ang ivermectin ay approved treatment or treatment for cancer dahil wala pang sapat na ebidensya o pag-aaral na nagpapatunay o sumusuporta dito. Correct. Bagkus meron pang mga panganib na kanina nating tinabi na pag ginamit sa sitwasyon ng cancer, pwedeng magdulot ng side effects rather than benefit. Pero hindi nga po doon, Doc, natatapos ang lahat dahil marami tayong scientists, experts, 'di ba, sa ibang panig ng mundo na patuloy pa rin pong nagsumikap para pag-aralan kung ito nga po bang ivermectin ay makakatulong sa cancer dahil may nabasa rin ako, Doc, na ang ivermectin gemcitabine na kombinasyon ay promising therapeutic agent daw, Doc, for improving the survival rate of patients with pancreatic cancer. Ito ay ongoing pa, Doc? Hindi pa final or wala pa talagang claims na ito nga talaga ay patunay na makakatulong, Okay. So, totoo meron tayong mga gamot katulad ng kanina sinabi ko yung immunotherapy at katulad ng sinabi mong gemcitabine, marami pang iba na ginagamit against cancer, like pancreatic cancer and breast cancer. Dahil may preclinical study na nakita na posibleng maidagdag sa mga gamutan na para maging mas effective pa. Meron talagang mga studies na katulad ng sinabi mo, gemcitabine plus ivermectin or ivermectin plus immunotherapy na pinag-aaralan at binibigyan ng pansin, para makita kung talagang may effect ba o wala, or gaano ba ka-effective at paano ba gamitin at yung kanyang safety profile, malaman. So hanggat hindi natin nagawa itong mga pag-aaral na to at pagsusuri, hindi pagganap, hindi natin dapat gamitin ng basta-basta. At in fact, maraming gamot na pinag-aralan na hindi talaga naging successful at dahil sa kanyang side effect at kung anumang no benefit at mababa yung benefit, ay hindi tuluyang naging approved for that indication, no? Okay. Pero ito pa, Doc,
may nabasa rin ako na may potential nga rin daw po ito na makasuppress or makapigil ng paglaki ng bukol sa cancer. Exactly. Pero pre-clinical study nga to, no? Sa mga petri dish at sa mga pag sa laboratory, no? At hindi pa to na translate or hindi pa to na pumupunta sa totoong human study para makita natin kung gaano ka safe, ano, at gaano kabisa ang ivermectin. Usually, abangan. Opo. Ayan, speaking of abangan, Doc, kadalasan, gaano nga po ba katagal or ano nga po ba usually yung time frame ng study, experimentation, clinical trial na isinasagawa ng mga eksperto regarding nga po sa pagtuklas sa panibagong gamot na makakatulong nga po laban sa cancer? May kasabihan talaga, no, that it takes a lot of blood, sweat, and tears. And money para maging ganap ang studies na to. So normally it takes years, no, bago masabi. Pero nung COVID tayo, no, nagkaroon tayo ng parang urgency, no? Emergency. At buti na lang at kaya lumabas ang mga vaccine, no? At maraming taong naka-benefit sa rapid studies, no, or madali ang pagsusuri. May controversy na sinasabing na baka na skip natin yung standard process, ano, at hindi natin nasuri ng maigi, kaya marami kung ano nangyari, but hindi natin ma-deny, no, yung success ng ating pag-turn, no, ng pandemic, at hindi na tayo nasa isang pandemic. And that is because naisagawa natin yung proseso pa rin, bagamat na pabilis, no? And na hindi palaging ganun ang nangyayari sa ibang standard na gamot. So it takes a long time and it takes a lot of effort. Okay. Another point, Doc, na ang ivermectin is also help sa cancer cells death kapag ito ay pinag-uusapan na breast, colon, or ovarian cancer. Correct, no? Nakita talaga na sa clinical, pero sa petri dish to, no? Isolated to, nilagay mo ng cancer cells tapos lagyan mo ng ivermectin. Again, kanina yung example natin, lagyan mo ng lason o lagyan mo ng muriatic acid. Patay din ang cancer cell. Pero paano mo pwedeng inumin ang muriatic acid? Correct? So ganun ang problema, no? Hindi lahat ng gamot na nakakamatay sa petri dish or sa laboratory, pwede na nating sabihin, ay, effective na to pag ininom natin. Yes. Pag-usapan nga rin po natin, Doc, kung sakali na may mga cancer patient na sumasangguni sa inyo, Doc, at sinasabi, Doc, baka pwedeng ivermectin na lang ang aking inumin. Makakatulong nga po ba ito? Papaano niyo po nakikipag-usap or how do you deal with it as an oncologist sa inyong mga cancer patients? Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello,
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala pa rin po natin na maghugas po ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, naiwan nating katanungan kanina, kung sakaling may mga cancer patients po na lumalapit sa inyo at sila na po nagsasuggest, Doc, na kung ang ivermectin ay pwede nga daw po nilang i-take bilang panggamot, panglunas sa cancer. Ano nga po ba ang inyong nire-respond about this? Papaano nyo nga po ba sila kinakausap, Doc? Sa katulad ng tono ng pagtatanong mo, na ang unang ginagawa ko actually pakinggan muna, ang ating ano bang gustong ipahiwatig, ang marami talagang pasyente naghahanap ng ano bang pwede, natatakot sa operasyon, sa chemo, sa gastos, at natatakot at overwhelming talaga. Yes. Naghahanap ng other options, so hindi natin pwede talagang i-dismiss outright na sabihin ay hindi to okay, whatever. So dahan-dahan natin i-explain, for example, una, ano bang alam natin tungkol doon sa gamot na yun, tungkol sa supplement na yun or tungkol sa substance like ivermectin. Pangalawa, ano yung hindi natin alam tungkol doon. Pangatlo, ano ba yung ebidensya? Ano bang ebidensya nagsusuporta or hindi nagsusupport dun sa substance na yon, and also ano bang mga panganib, like anong pag-usapan natin, anong panganib na pwedeng idulot ng pag-iinom nito,
And also, in general, pwede nating, dapat tinatanong natin sa mga cancer treatment, no? Pwede mo tanong sa amin, sa doktor, no? O ano ba ang aking basehan? Ano bang source ko? And usually, ginagamit natin, of course, dapat yung mga journals, mga pag-aaral, mga credible na source naman, huwag naman yung chismis, no? Or kwento, or TikTok, or yun na, no? Or online lang, no? Pangalawa, pwede ba itong i-trace back sa science, no? Pero ba talagang science behind these substances, no? May research ba na na-conduct in humans, no? And how strong the evidence, no? And ito bang information na to, mahihikayat kang tumigil sa or avoid yung standard na treatment, no? So, talagang risks, complications, benefits, and talagang isang extensive discussion ang kailangan nating gawin tuwing nagtatanong ng pasyente tungkol sa kanyang options regarding cancer. Pero eto, Doc, kung sakasakaling ang patients nagtanong din na kung ang ivermectin pwede nga rin daw pong maging alternate medicine for chemotherapy. Well, sinasabi natin, hindi pa kasi nasusuportahan ng ebidensya ngayon na papalitan natin ang chemotherapy or any anti-cancer treatment and switch to ivermectin. Hindi pa to ganap or fact, no? Ito ay isang myth pa, and potentially may mga risks at pwedeng mapanganib ang pag-inom ng ivermectin instead of your standard treatment. May mga patients na rin po ba kayo, Doc, na nag-undergo na ng therapy, ng treatment, pero gusto pa nga pong idagdag yung ivermectin? Ang dami. At madagdag ng anumang ibang mga, again, supplements and Chinese medications. And then yung, ay narinig ko, Doc, itong ganung substance, okay, no? Or sa TV, di ba? Merong gamot na nagpapalakas ng immune system natin, ganun, no? So, or narinig ko kay Eli na sinabi niya, ganito ang dapat gawin. So, importanteng maintindihan, no? Ang konteksto at ano yung may ebidensya, no? So, magandang talagang pagdiskusyonan, no? At pag-aralan ang mga alternative at itong mga supplements, no? Kanina nga nasabi rin natin, Doc, na kung magte-take tayo ng ibang gamot like ivermectin at isasabay natin sa treatment ng cancer, maaari nga pong ma-delay, Doc, yung gamutan or yung efficacy, yung efficiency ng gamot dahil maaaring magkaroon ng contraindication. Yes, and saka nadidelay mo yung paggaling ng isang tao. For example, simpleng kunyari, may lagnat ang isang tao. Ang tamang gamot yan antibiotic saka paracetamol, for example, no? Para the patients can feel better, and since it's an infection, para mamatay ang mikrobyo. May nagsabi na itong isang substance okay daw, no? Instead of antibiotic and paracetamol, no? Edi lumala yung pakiramdam ng pasyente, pwedeng lumala yung sakit, pwedeng mag-lead to sepsis, at pwedeng mamatay, no? And kung may side effects pa yung gamutan, edi talagang maraming pwedeng problema, no, na idudugo. Okay, another question here, Doc, kung ang ivermectin can reverse drug resistance in cancer cells nga daw po ba? Hindi pa nga na-proven yan. Yes, there is such a discussion regarding substances that can reverse, no, the resistance of cancer to any standard drug, no? Kasi nagkakaroon ng resistance, hindi rin natin naintindihan ng ganap, no? Yung bakit ang mga
sa tagal ng pagbigay mo ng isang gamot na una may effect, later na makinig sa gamot itong cancer na to, nag-develop ng resistance. And so, naghahanap tayo ng paraan para ma-reverse itong And yes, it could be that there are substances that we can give to reverse the resistance so that yung cancer makinig ulit sa gamot. Last message nga po natin, Doc, sa ating listeners and viewers, whether they are cancer patients or not. So, ang gusto nating sa ipahiwatig sa ating short na talakayan dito, na mag-ingat tayo sa mga medical claims online, no? Lalo na kung nangangako ng miracle cure, kasi komplikado ang paggagamot ng cancer. Komplikado siya, hindi siya simpleng battle. At kung may marinig kayong alternative therapy, kausapin ninyo ang inyong doktor at magtanong kung ano ba ang maiging gawin o ano ba ang ebidensya. Ang tunay na pag-usad ng medisina ay nakabase sa ebidensya, hindi sa viral posts na ginagawa ni Ellen. Hindi sa ginagawa ng? Sorry, Doc? Eli. Puro ka kasi viral posts. Ayan. Salamat. Good. So, ito ang ating na may promise naman tong ivermectin, no? Kasi sa laboratorio talagang may ganung pwedeng pumatay ng cancer cells at pinag-aaralan ngayon sa humans, no, sa tao, kung okay ba to. Pero ang ebidensya natin ngayon limitado at hintayin natin, no, na magkaroon ng mas magandang research kung paano natin mapapagamit ng tama, no? So kung meron kayong mga tanong o meron kayong ibang supplement na gustong gawin or gustong i-share, no, or any knowledge, no, mag-open tayo, mag-discussion tayo, no? I-open natin at pag-aralan natin at unti-unti nating gawa ng paraan. Thank you so much, Dr. Marco, and keep safe always. God bless nga po. Thank you. May mga gusto nga rin po ba tayo, Doc, pa salamatan or batiin? Yes, yung mga fans mo, I'm sure, nag-aabang po yan, ano? napaka coincidental talaga, no? Alam natin, di ba, pag-usapan natin itong ivermectin, no? Yes. Ang pasyente ko na nakita ko this morning, no? Nagtanong, Doc, sa Facebook, meron itong gamot na ivermectin. Sabi ko, ha? Galing, ha? Pakinggan nyo na lang yung aming talakayan mamayang gabi, no? Dito sa Lunas. So, binabati ko, shout out tayo kay Lilibet and Marvin and Resi and Louie sa kanilang interest, no? Sa kanilang gustong mas may kaalaman tungkol dito sa ivermectin at sa ibang paraan ng pagsugpo ng cancer. Salamat. Thank you and happy listening sa lahat nga po ng umantabay sa ating programa, at abangan nga po ang susunod na kabanata kung ano nga po ba yung mga development regarding nga po dito sa ivermectin and cancer. At syempre, iwasan nga po natin ang mag-self-medicate, ugaliin po natin na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. At muli, ito nga pong ivermectin is FDA approved for anti-parasitic medication. So, limitado pa po ang ating pag-aaral na ito nga po ay makakatulong sa cancer. So yan po ang ating aabangan sa susunod nating talakayan. Maraming salamat po at nakasama nyo nga rin po Ellen Ibensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.